Natunton sa isang mamahaling komunidad sa Portugal si dating Congressman Zaldico na isa sa mga ipinaaresto kaugnay sa flood control scandal. Pero hindi basta-basta madadampot si Ko na may Portuguese passport. May report si Joseph Moro. Know the exact community where he stays. Parang Forbes Park. Nahanap na raw ng DILG ang pinagtataguan sa Portugal ni dating Congressman Zaldico na isa sa mga kinasuhan kaugnay sa flood control scandal. Natuntun yan batay sa surveillance ng mga operatiba. Pero hirap daw silang pasukin ng komunidad. Hindi rin siya lumalabas. Hindi ko makain sa labas eh. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa maliit na lugar. He's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayan, hindi niya ma-enjoy pera niya. Hindi basta-basta madadampot si Ko dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Nakakuha si Ko ng Portuguese passport sa pamamagitan ng isang programa na ang kapalit ay pag-i-invest doon. Ang batas nila, if the offense was committed before the granting of the passport, pwede nilang ipadala pwede siyang extradite. But kung hawak din na yung passport at nakumit niya yung offense, ay hindi nila i-extradite. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. So naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipapile namin sa kanya. Ang balita raw ni Remulla, posibleng gusto ng umuwi ni Ko. Bumalik. Pero again, it's nothing we can expound on kasi siya, third-hand information eh. So, hintayin natin ma-develop pa. Kahapon, binanggit ni Remulla nagpaparamdam si Ko sa pamamagitan ng mga pari na gusto nito makipagdialogo sa gobyerno. Pero paglilinaw ngayon ng kalihim. Yung kay Zaldi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So it's actually, ang value niya is on the Marites level. Wala namang komento si Ombudsman Crispin Remulla na nakatanggap umano ng feelers ni Ko. Sabi naman ng abogado ni Ko na si Atty. Ruy Rondain, sa pagkakaalam niya ay siya lamang otorisadong magsalita para kay Ko. Pero kung meron mang feelers, hindi raw ito otorisado. May paramdam o wala, tuloy ang pagtugis kay Ko. Pina-follow up na ng NBI sa Interpol ang hiling nitong red notice. Para makonstrict po yung travel ni former Congressman Zaldico, napakansila na rin po yung kanyang Philippine passport, no? Para, kumbaga, hindi siya basta-basta makabiyahe. Bukas naman daw ang Malacanang kung gustong makipag-usap ni Ko, pero ipinauubaya na raw nila ito sa ombudsman. Samantala, inilabas na ng DILG ang mugshot ni dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Patunay raw ito na walang special treatment para sa kanila habang nakakulong sa New Quezon City Jail. Kung iniisip nyo na La Catedral ang bahay nila, kung ang titira niya ngayon, hindi po. He is a regular inmate in Payatas City Jail. It pains me to see a friend go to jail. But my commitment to country goes beyond any friendship in this country. Dinala uli si Revilla ng kanyang mga kaanak kabilang na ang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at anak na si Gianna. Kung yung moral lang po ni Senator, Makikita siya sa tomorrow. Nasa Sandigan sa tomorrow. kumusta po kayo? Okay naman po. Okay. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.